Hello! Hi! Dapat palagi tayong masaya dahil kapiling natin ang Diyos sa oras ito. Isang magandang hapon po sa bawat isa sa atin na nagbigay ng oras, pagkakataon o panahon na bagamat may mga kasagabalan kagaya ng ulan ay niloob ng Diyos na makarating tayo dito. Sa pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo, naway itong oras na ito ay ipinagkaloob natin upang makipag-isa sa Kanya. Kanina sa pananalangin, at ito naman yung ikalawang bahagi na walang iba ang bigyan ng buhay ang mga aral o sitas na ipinagkaloob sa araw ito. Meron po tayong sitas ngayon. Ang una po, ayon sa unang sulat ni Apostol Pedro sa Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 5. Ito po ay sinulat dahil siya rin naman ay bagamat siya ang unang tinawag na alagad ng ating dakilang Panginoon na pinagkalooban na magpahayag ng salita ng Diyos nang mamatay ang ating dakilang Panginoon, nang pangunahan na sila ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, at ganoon din ang magpagaling ng may karamdaman. Kumbaga sa katagalan ng panahon ng kanyang paglilingkod, tinawag na rin siyang matanda ng iglesia. Ngayon po, sabi dito ni Apostol Pedro, sa matatanda nga sa inyo'y umaaral ako, ako'y matandang kasamahan ninyo at isang saksi ng mga hirap ni Kristo na may bahagi naman sa kaluwalhatian ihahayag. Ang ibig sabihin po dito ni Apostol Pedro, kinakausap niya yung mga matatanda sa iglesia. Sino-sino po ba yung tinatawag na matatanda sa iglesia? Ano po ba ang pinagbabatayan? Yung edad ba? O yung tagal na sa paglilingkod? Pag sinabi po kasi matanda sa kalagayan ng tao, kung sino yung may gulang o yung mas mataas na yung edad, yun ang matanda. Pag sinabing matatanda sa iglesia, ibig sabihin, hindi lang isa, kundi yung mga tao na tinawag ng Diyos sa isang iglesia na tumagal na yung serbisyo. Halimbawa, dito sa pagsama natin, sino dito yung matanda sa iglesia? Kagaya ni Sis Ope. Anong taon na Sis Ope? 1985. Ibig sabihin, next year, kaya na. 40. 39 years na. Ang tawag yun, matanda sa iglesia. Kaya ni Brad ako, 1988. Wala na yan. Maraming sa mathematics yan. Sa mga estudyant dyan. 1988, 12 plus 24, 36. Kaya ko, huli na ako, 1991. Kaya, meron na rin akong 33 years. Ngayon, kung halimbawa, sa mga yung mga present ngayon, merong mga matatagal na. Kaya yung 16, matagal na rin ito sa iglesia. Kailan kasi? 2004. Okay, 30 years old na naman. Totoo lang, hindi mo naman mape-perfect na yung buong 30 years nandito ka. Siyempre, may mga panahon din yan na may pangangailangan ka, magtatrabaho ka, o pamilya, may mga dahilan niya. Ang mahalaga,
Pagamat naputol, dinugtungan mo. Kasi, pwede ka naman magpatuloy ng paglilingkod sa labas. Kung halimbawa, magaling kang magpalo o makagay sa mga kapatid, at gano'n din yung mga gumagawa ng masama, sinasaway mo, hindi naman naputol yun. Pero po, sa tinatawag na matatanda, ang aral ni Apostol Pedro, na si Apostol Pedro man naging isang saksi dahil nakita niya lahat, naranasan niya kung paano naghirap ang ating dakilang Panginoon. Na sa totoo lang, siya ang unang tinawag sa mga alagad ng ating dakilang Panginoon. Pero, nung lumakad ang ating dakilang Panginoon doon sa ibabaw ng dagat, na ang sabi nila nung makita ang ating dakilang Panginoon, multo. Sabi ni Simon Pedro, kung ikaw nga yan, palapitin mo ako sa iyo. Pero, bagamat matagal na si Simon Pedro, pero mayroon pa rin siyang agam-agam o pagdududa. Dahil, nung lumunsad si Pedro doon sa daong, paglapit niya sa ating dakilang, nung hinahampas siya ng alon, unti-unti siyang nulubo. Yun ang kalagayan ng tao, natatakot sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Yan po ang katotohanan din sa atin. Naranasan din natin yan na minsan active tayo, tuloy-tuloy, minsan dumarating ang panahon na lumulubog tayo, pinanghihinaan ng loob, na kung minsan parang nagdadalawang isip tayo. Ang mahalaga, nakalapit pa rin tayo sa ating dakilang Panginoon. Kasi lahat naman, halimbawa ako, nung ako'y naging kasangkapan at evangelista, doon naman ako sa main gumanap. Pero nung lumipat ko sa paliparan, nawala na ako kasi malalim yung hindi ko kabisado. Yung Laguna ba yun? Batangas. Hindi sa Batangas. Kaya doon, hindi nahirapan ako maghanap ng templo. Pero ngayon, nung masungkungin ko na bumalik na naman sa Pasig, hinanap ko. Dahil nasa squatter area pa yan, kaya na kailangan mong hanapin. Kumaga, hindi siya naputol. Kasi ginampanan mo pa rin hanggang ngayon. Ganyan po ang naging talagayan din ni Simon Pedro. Na lumubog din siya. Pero lumapit pa rin siya sa ating dakilang Panginoon. Sampul po yan. Ngayon, sa mga matatanda, dahil si Simon Pedro ay isang matanda na rin na kasamahan ninyo, kasamahan ng ating dakilang Panginoon, at tayo naman ay yung mga matatagal na rin sa paglilingkod, naging halimbawa po si Simon Pedro na nagpatuloy sa pagdanap o pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ano po naman ang sinabi niya? Na may bahagi naman sa kaluwalhatian niya. Ibig sabihin, hindi pa pala napulting ni Simon Pedro kung ano siya, kundi hinihintay niya pa ang pagbabalik ng ating dakilang Panginoon. Ibig sabihin, hindi niya pa nakita yung kaluwalhatian ng dakilang Panginoon, kundi nagpapatuloy lang sila sa paglilingkod na walang iba, ginagawa nila yung iglesia upang sa ganun magpatuloy na lumago at makilala ng lubusan ng ating dakilang Panginoong Hesus. Ano po ang payo niya? Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo. Kung tayo po ay matagal na sa paglilingkod, kapag nakita ng Diyos na pwede tayong pagkatiwalaan ng iglesia o kaya grupo na pwede nating i-manage o pamahalaan, yun po ay ipinagkatiwala na sa atin. Sa makatuwid, ang pinag-uusapan dito, experience, hindi yung edad. Kasi meron pong tao na, halimbawa, ito, alam na yung luluyan, pero papasal-pasal lang. Pero meron naman na bata pa nakilala na yung luluyan. Ibig sabihin, yung tagal ng serbisyo na nagkuwit sa Diyos,
yun yung tinatawag na mga matatanda sa iglesia. Na bagamat dumarating ang mga dagok sa buhay, pinanghihinaan ng loob, nasusubok, at minsan napuputol yung paglilingkod ang mahalaga. Ngayon, nandito pa rin tayo gumaganap kasama tayo sa tinatawag na matatanda sa iglesia. Ang gagawin lang naman natin sa mga matatanda sa iglesia, pangalagaan yung tupa. Ibig sabihin, may halimbawa natin kabilang Panginoon. Kapag yung pastor mayroong pinagkatiwala na 100 tupa, iiwan niya yung 99 hanapin yung isang nawawala. Pero po, ano ang nangyayari sa atin? Kapag meron tayong kapatid na naputol yung paglilingkod, napahiwalay, tapos pagbalik, pagdating sa templo, minsan, naiinsulto pa. Sabi sa Bicol, namara-para ka. Parang ba't hindi welcome? Ba't kayong kala, siguro may sakit ka. Dapat po, hindi yan magmumula sa bibig ng mga matatanda sa iglesia. Kundi, ano ang sabi ng ating dakilang Panginoon doon sa anak ng Anluwadi? O anak ng yung alibughang anak. Matapos na masumpungan ng kanyang ama ang kanyang anak na nawala, namatay at bumalik o nabuhay, anong ginawa niya? Nagkatay siya, pinaghandaan niya, nagkaroon sila ng salo-salo o pagsasaya. Dapat po ganun natin wini-welcome yung mga taong matagal na napahiwalay sa paglilingkod at ngayon dinudugtungan muli yung paglilingkod. Nahanda natin isakripisyo yung 99 na alam na natin mabubuti at aktibo sa paglilingkod, pahalagahan lang yung isang nawala na bumalik. Isa po yun sa pamamaraan ng pangangalaga. Pero kung halimbawa, wala kang pakialam sa mga inactive at sa mga hindi dumadako ng templo. Ano ba kasi yun? Ang purpose lang. Kapag malaki yung binibigay na kaloob, binabalik-balikan. Kapag mahirap, walang kwenta, walang mapapakinabangan, kaya walang pakialam. Yun ang mga ginagawa ng ibang mga pastor. Pero po sa atin, hindi po dito pinag-uusapan ang pera. Naambag mo sa sekta o relihiyon o ano pa mang denomination na kinaaniban natin, kundi ang kahalagahan ng bawat kaluluwa, ng bawat isang ipinagkatiwala sa atin para pamahalaan natin. Ibig sabihin, kahit sabihin na isa lang yan, may kaluluwa din yan. Imalay mo, mas matuwid ka pala ang ginagawa niya, bagamat hindi siya aktibo, isa doon sa mga palagi nasa templo, nakikinig ng Ebanghelyo, pero paglabas naman palamura at maraming bisyo. Kaya, wala po tayong karapatan maghusga o humatol. Ang mahalaga, pahalagahan natin yung mga tao na napahiwalay sa Diyos, na madugtungan muli ang naputol nilang paglilingkod sa pamamagitan ng pabalik-balik sa templo para makinig ng Ebanghelyo. Kapag yan po ang naging priority natin, higit sa mga, o mas lamang pa doon sa mga palaging aktibo, ito na po yung sinasabing pangalagaan ninyo ang tawan. Ibig sabihin, ayaw natin na may malagas o may mawala doon sa mga ipinagkatiwalang tupa sa atin para pangalagaan natin. Hindi lang po papakainin. Ang salita ng Diyos, yung pagkain natin, spiritual. Ang pangangalaga, yung dadalawin mo siya kapag meron siyang sakit, kapag tatlong, halimbawa, namimiss mo siya palagi na dapat gusto mo, linggo-linggo na rin siya sa paglilingkod para lamang makapagpatuloy sa sinumpaan din na tungkulin na walang iba. Ang sinasabi, hanggang kailan mo patitindigin ang bandila ni Kristo. Sasabihin natin, habang may buhay. Kung seryoso yung habang may buhay, gagawin natin. Itinuro lang naman ni God at Mrs. na kapag tinanong ka ng ganito, ganito ang sagot habang may buhay. Pero kung seryoso ka doon sa sagot,
kahit busy ka pa, kahit malayo ka pa, darating ka sa templo para makinig ng Ebanghelyo. Pero titingnan po natin. Sa totoo lang po, matagal din ako napahiwalay dito kasi kumbaga nagdawatak-watak na. Pero, ngayon po, nung napasama itong templo ng Kamanega, ang ginagawa ko, kahit malayo yung lugar ko, sinisikap kong makarating dito. Dahil, kung paano nga ang Pangulo at Vice aktibo, dapat maging huwaran ng palaging pabalik-balik sa templo. Hindi po dahilan yung panahon na kahit maulan doon sa pinanggagalingan namin bayan, ang mahalaga makarating dito. Upang sa ganun, yung mga narito naman na malalapit, hindi siya magdalawang isip na dumako dito. Kasi yung malayo na nakarating, bakit yung malapit hindi nakarating? Yan po dapat ang makaisipin natin. Tayo pong lahat ay mahalaga sa paningin ng Diyos. Kumbaga, dapat ang paghanda natin, yung pagsalubong natin sa ating dakilang Panginoon, walang mainiwan. Sama-sama tayo yung sa buhay na walang hanggan. Yun po ang pagkakasabay natin. Alam natin na lahat tayo busy. May mga trabaho, pag-aaral. Paglaanan po natin ng oras yung linggo na dapat italak natin sa utak natin na gawin natin pinagkatautusan na tuwing alas 12, papunta ka na dito, gagampanan mo, pagkatapos ng Ebanghelyo, pwede ka na mag-exit kung busy ka. Ang mahalaga, nakadalo ka, ilagay yung pangalan mo noon sa talaan, kalagdaan ng matbaya, pagkatapos nakita na kapag nag-look doon ng mga record, active ito kasi palaging nakasulat ang pangalan. Hindi ka hanapin ng mga matatanda sa iglesia dahil palagi kang nakikita sa ating lahat. Ganun po yun. Ngayon, ano naman ang gagawin sa mga ang gagawin ng mga matatanda sa iglesia sa payo ni Apostol Pedro? Na magsigamit kayo ng pagpupuno. Kapag mayroon itong kahinaan, o halimbawa, nagdadalawang isip, o kaya pinanghihinaan ng loob, sabi nga, yung pagpupuno, hindi yung sisihin mo pa, bakit hindi ka nakapunta, bakit wala ka ng linggo. Dapat yung pagpupuno, ano ba ang pinakadahilan mo? Ilapag mo. Nang saan baka magabayan ka, maturuan ka kung papaano mo ngayon aayusin yung schedule. Kasi kung ano nangyayari niyan, sasabihin, wala akong time, wala akong oras, imposible naman po yun. Lahat tayo may 24 hours. Hindi lang na-manage. Dahil, sampul na lang, Lunes hanggang Biyernes, pumasok ka sa eskwela. Sabado, maglaba ka. Tinamad ka, sa linggo na ako maglaba. Palapit na yung oras, mag-aalas 12 na. Hindi ka pa naka-umpisa ng labahan. Hanggang sa nagsabay na, alas 12 ka na naglaba, naging dahilan patuloy yung labahin mo, hindi ka nakadakop ng templo. Kung ang pamamahala ng matatanda sa iglesia, isinishare ng mga pinamamahalaan ang kanilang problema, matuturuan sila para ma-manage yung 24 hours na ipinagkaloob sa atin ng Diyos upang sa ganun, yung oras, hindi na nga 24 oras yung hinahanap ng Diyos para punta ka ng templo. Imagine, pupunta tayo dito, umpisa tayo ng alauna, ang Ebanghelyo hanggang alas 4. Ilang oras lang yan? 3 oras na paglalaanan natin dito. Pero yung minsan, naaagaw pa. Bakit? Pagpunta ng templo, hindi naman seryoso sa gawain, pindot ng cellphone. Kaya dapat, gawin natin yung batayana. Kapag dumako tayo dito ng templo, dapat i-focus natin yung sarili natin, connection natin between you and the Lord. Upang sa ganon, yung kaluluwa natin mamusog ng tinatawag na pagkain spiritual o tinapay ng buhay sa makatungit bagay ang salita ng Diyos. Sabi nito, magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sa pilitan. Hindi naman yung sisigawan mo, bakit ka nasa labas? Kundi,
dapat idaan natin sa maayos na pakikipag-usap. Upang sa maliwanagan ng kanilang pag-iisip na mahalaga pala siya, kaya mo siya sinasabihan na pasok ka sa loob. Kaya po yan lang naman ang pinakasusi na dapat gawin ng mga matatanda sa iglesia. Kundi may kasayahan, hindi yung pagagalitan. Dapat masaya, na para mag-excited ka, ay, salamat nandiyan ka Brad, nandiyan ka sis. Hindi yung puputyain pa natin minsan na open pa dahil sa mga maling sinasabi natin. Natitisod natin ang ating kapwa. Sabi nito, na ayon sa kalooban ng Diyos, na hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pag-iisip. Halimbawa, emergency, hindi talaga siya makakaatin. Kapag may handa kang pag-iisip, tatanggapin mo yung katwiran niya. Pero siyempre, papayuhan mo. Sige, okay na, pwede kang umuwi. Pero next week, dapat nandito ka. Para mo inaano na, binibigyan mo ng mabuksan ang kanyang kaisipan na magkaroon siya ng pagpupursige para tumago sa templo. Hindi rin naman ang gaya ng kayo'y may pagka-Panginoon sa pinangasinwaang ipinagtagubilin sa inyo, kundi kayo naging mga uliran ng kawan. Totoo po, na dapat yung mga matatanda sa iglesia, na dapat hindi yung may pagka-Panginoon na parang boss na nagiging diktador. Ito gawin mo, o gawin niya. Ibig sabihin, hindi, lalatagan mo lang siya. Katulad naman ng trabaho ng ebanghilista, ang trabaho ng ebanghilista, sinubo sila ng Diyos para ang salita ng Diyos, basahin, ipaliwanag, kunin yung sustansya, maunawaan ng mga tagapakinig. Ang purpose ng Diyos dito, ang ebanghilista, para subuin lang. Pero hindi pwede na may pagka-Panginoon. Na kapag yun ang sinabi mo, susundin agad. Kundi, ang iniisip lang ng ebanghilista, yung pagkasuko na walang iba, pumitid ka sa Diyos, nagdagampanan mo ang panangaral ng salita ng Diyos, take it or leave it. Wala kang pakialam kung tanggapin ang aral o hindi. Ang mahalaga, yung mission mo, yung commitment mo sa ating dakilang Panginoong Diyos, tinupad mo. Hindi pwedeng sabihin na kapag hindi nasunod yung ipinahayag ng ebanghilista, pagagalitan na natin. Kundi, hahayaan natin siya, baka hindi pa panahon ngayon, baka bukas, mga dalawa, o sa sunod na araw, mabuksan na ang kanyang pag-iisip. Kaya po ganun dapat ang nasa pag-iisip ng isang matanda sa iglesia, na handang mag-isip. Alam agad ang solusyon. Hindi yung problema niya papatungan pa ng isa pang problema. Minsan sisisihin pa ang kapatiran. Dapat po hindi ganun. Na kayo'y maging mga uliran ng kawan. Good example. Anong klaseng pagiging good example? Siyempre, bago yung dampaling, nandito ka na. Pag-awitan, active ka. Pagpanalangin, nandyan ka. Ibig sabihin, pag nakikita yan ng ating mga kapatid na baguhan, nagiging uliran tayo para sa kanila o huwaran upang pamarisan. Ang mahirap kung nakapisod tayo sa kanila. Sabi nga, ang sino man ikanang pagmumulan ng ikapitisod sa maliliit na ito. Ibig sabihin, yung mga matatanda sa iglesia, kung pagmumulan ng ikapitisod ng mga baguhan, wala pong kwenta sa harapan ng Diyos yung mga datihan. Bakit? Anong sabi ng ating dakilang Panginoon? Mabuti pa sa kanya ang titinang talian sa liig ng isang gilingang bato at ihulog sa gitna ng dagat. Ibig sabihin, walang kwenta. Kaya kung halimbawa, nakapisod tayo, naka-open tayo ng ating kapwa, i-reconcile agad natin. Kahit sabihin pa natin, tama tayo, ang mahalaga kung nag-sorry tayo sa kanila dahil magkaiba po ang level ng pag-iisip natin
at yung mga maliliit pa o yung mga musmus pa sa pananampalataya. Kaya kahit sabihin na, wala naman akong ginawa o nilabag na pagkakasala para siya ma-open. Pero, nakapisod ka na eh. Kaya ang malaga doon, meron po sa loob, puntahan mo, dakuan mo. Yun po ang tungkulin ng mga matatanda sa iglesia. Kaya kailangan tayo maging humarang para sa kanila upang hindi po natin sila mapisod. Kaya nasa atin pong disiplina din. Kasi kung halimbawa, may pagka-Panginoon, mahigpit tayo sa oras, pero tayo nga late naman palagi, ba't ka pa maghihigpit? Baka balikan ka, ikaw na, late din. Ba't mo kami pipilitin na mauna dito? Siguro naman, tinatamad ka maglinis ng templo, gusto mo kami ang maglinis. Hindi po ganoon. Kundi dapat maging huwaran. Makita ng ating mga kapatid, ang mga matatanda sa iglesia na dapat gumaganap ng ayon sa kalooban ng Diyos. At pagkahayag ng Pangulong Pastor ay magsisitanggap kayo ng di nasisirang putong ng kaluwalhatian. Ito na po yung reward na may panahon pagkahayag ng Pangulong Pastor. Kasi po ngayon, kumbaga, tuloy-tuloy pa lang yung pangangaral ng salita ng Diyos. Ang ating nakilang Panginoon na sa luklukan ng kanan ng Diyos na kaupo. Pero hindi pa panahon para ipakita sa mga tao dahil kumbaga, hinahanap pa niya yung mga taong naligaw, yung mga taong na dapat mapulpil, unang-una yung 144,000 sa mga lahi o lipi ng 12 angkan ng Israel. At ganoon din yung mga lipi, lahi, bansa, wika ng mga tao na magpupuri lahat sa Diyos. Kumbaga, may tamang panahon. Kasi po, iba po kasi ang kalagaran sa tao, iba naman po yung sa Diyos. Sa tao po, kapag ang tao nagkasala, pwede mong akusahan agad, ipakulong. Pwede mong parusahan agad. Pero sa Diyos po hindi. Kapag ang tao'y nagkasala sa Diyos, binibigyan ka pa ng hamahabang panahon para makapagsisi, makapagbalik loob sa Diyos. Pero tayong tao, kapag nakita natin na masama ang ating kapwa, yung kanyang ginagawa, ang sinasabi natin, masama siya. Humahatol na tayo. Pero ang Diyos, hindi pa siya humahatol. May tamang panahon, yung pagbabalik niya pa ang paghatol. Kaya, ipinapangaral ang salita ng Diyos para makarating lahat sa kinapal, sa buong sanlibutan, ang Ebanghelyo. Kaya nga po nagsisilago, dumarami ang tagapangaral ng salita ng Diyos. Pero ano ang nangyayari? Dumami nga, nagpapalo-talo naman, nag-aaway-away ng mga sikta, denomination, religion, o mga pinag-aaniban, kapatiran. Dapat po, hindi ganoon. Dahil, katulad lang naman yan ng bihikulo, na iba-iba yung pinanggalingan, pero isa lang ang biyahe, purong biyahe Maynila. Kung saan ka nakasakay, marahil doon ka tinawag ng Diyos. Ang mahalaga, papunta yung sa Maynila, makarating ka doon. Hindi ka bumaba dyan sa kalagitnaan. Dapat lahat tayo'y sama-sama doon sa kaluwalhatian na ihahayag ang Pangulong Pastor na walang iba ang ating dakilang Panginoon na nanalangin sa lahat ng kanyang mga tagasunod na ayaw niya na may mawalay o mapahiwalay sa Diyos, kundi ang lahat ay hindi mapahamak at masumpungan ang buhay na walang hanggan na magiging kapiling ng ating dakilang Panginoon. Kaya po yun po yung pinaka-subject o objective ng ating dakilang Panginoon. Na ang tao ay masumpungan ang pagkakilala sa Diyos at sa ating dakilang Panginoong Jesucristo. Yan ang itinuturo upang siyang gawin naman ng mga matatanda sa iglesia na siyang namumuna sa mga iglesia. Gayon din naman, kayong mga kabataan ay magsisuko sa matatanda
Oo, kayong lahat ay managigis ng kapakumbabaan. Dito naman po, yung mga kabataan, hindi rin naman edad ang pinag-uusapan dito. Kundi, yung mga baguhan pa lang, kahit may kulang na, kasama yun sa mga kabataan. Dahil po, kumbaga, bago pa lang na nakasama doon sa paglilingkod, na kinakailangan, meron naman tayong obligasyon, ang pagsuko o pag-surrender. Kahit na tayong edukado, mataas ang ating pinag-aralan, marami tayong alam, lalo-lalo na alam na natin mag-manage. Pero, kumbaga, hindi ka satisfied doon sa management na iyong pinaaniban, dapat magsisuko ka, ibaba mo ang pride, ibaba mo ang ego. Hayaan mo, yan yung pamamahala. Yan yung ipinatutupad, yan yung pinasusunod. Kung tayo po, ibinababa natin ang ating sarili at nagsisisuko tayo, tunay na tayo'y pagpapalain ng Diyos dahil lamang sa tinatawag na pagsunod. Sabi dito, na kayo-kayo'y maglingkuran. Ibig sabihin, anumang mahalaga sa ating kapwa, na meron tayong magagawa para sa kanila. Kung itutulong para sa kanila, kung maibabahagi para sa kanila, gawin natin. Parte yun ng paglilingkod. Bunga yun ng pagtawag sa atin, yung maglingkod tayo sa ating kapwa. Sabi dito, sapagkat ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, katapwat, nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Kaya po, sabi nga, stay humble. Ano man ang ating narating, ano man ang ating naging success sa ating pamumuhay, kung mga ipinagkalot sa ating biyaya, kinakailangan lang manatili tayo mapagpakumbaba. Dahil kahit ang ating dakilang Panginoon, sabi nga, nabagamat siya'y nasa Diyos ay hindi niya inari ang isang bagay upang pantayan niya ang Diyos, kundi inubad niya ito. At nabuhay na isang alipin, naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Oo, hanggang sa kamatayan sa krus, na ibinigay niya ang kanyang buhay, alang-alang sa bawat isa sa atin. Kung tayo naman, meron ng narating o napakalayo na ng ating napuntahan, maging successful ang ating pamumuhay. Ang susi po, para tayo'y pagpapalain ng Diyos, walang iba ang maging mapagpakumbaba. Dahil ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo. Ayaw niya yung mga matataas ang ego o mga pag-iisip o mga pride. Kaya po, stay humble lang tayo pagdating sa pagtulong sa ating kapwa sa pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo. Siguro, dito na lang pag-ibahagi natin. Salamat sa Diyos. Ano man ang ating mga kahilingan, ano man ang ating problema, dinarain, ilapit natin yung sa Diyos at tingin natin sa Kanya na pangunahan tayo upang sa maganap natin ang ayon sa Kanyang kalooban. Salamat sa Diyos at isang magandang hapon sa bawat isa sa atin.